Ito pong aking tanong una. Nalaman po ba ng mga ng leader ng mga reliyon nung una at yung mga nagpahirap sa kanya, gaya nila Poncio Pilato, at saka yung mga taong nagsisigaw na ipako siya sa cross, nalaman po ba nila na ang Panginoon Jesus ay nabuhay na muli? Alam mo kapatid, nung panahon na yon, uso na ang fake news. Ang ipinapakalat ng mga kaaway ni Kristo, hindi siya nabuhay na maguli. Ang pinapakalat nila, yung katawan niya nung natutulog yung mga bantay ay ninakaw ng mga alagad at inilagay sa ibang lugar para palitawin na hindi siya nabuhay na maguli. At yun ay nung kasalukuyang patay siya, yun na ang plano ng kanyang mga kaaway, no? May plano na sila na sabi pa nga nila kay Pilato, magpabantayan mo yan dahil sabi niyan mabubuhay siya maguli. Pabantayan mo, baka mamaya nakawin ng kanyang mga alagad, sabihin nabuhay ngang maguli. Basahin natin ang 27:63 ni Mateo. Na nagsisipagsabi, Ginoo, naalaala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw, ay magbabangon akong muli. Sabi ng mga walang hiya, nakaaway ni Kristo, naalala namin yung sinasabi niyang magdarayang yaon. Tamo kung tawagin si Kristo magdaraya. Napakawawalang hiya nitong mga tarantadong ito. Akala mo nadaya sila. Wala naman dinaya si Kristo kahit sino. Garantisado sa Biblia, wala siyang dinayang kahit sino. Sinabi yan ni Pedro na hindi siya kinasumpungan ng daya. 2:22 ng unang Pedro, kapatid na Daniel. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. Kailanman di siya nagkasala, hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Pero ang sabi nitong mga tarantadong gago na ito, sabi kanong mandarayang yon nung nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw magbabangon akong muli. Anong gusto nilang sabihin? Tuloy natin sa 64. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ang kaniyang mga alagad at siya'y nakawin. At sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay. At lalong sasama ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ng bato na kasama nila ang bantay. Nilagyan pa ng selyo yung bato. Para ama nila kung ninakaw nga yung bangkay ni Kristo. Walang hiya talaga itong mga tarantadong ito Napakawalang hiya. Para sabihin mo si Kristo magdaraya, nasasaktan ang kalooban ko Kung pwede lang mumurahin ko itong mga tarantadong ito na napakawalang hiya nitong mga gagong ito. Napakawalang hiya. Tinawag si Kristong magdaraya. Kaya sabi nila kay Pilato, pabantayan mo. Sabi naman ni Pilato, kayo magbantay. Sabi ni Pilato, meron kayong bantay, pumaroon kayo, ingatan nyo sa inyong makakaya. Ang nangyari, kahit may bantay, nung dumating ang 3 araw, nawala yung yung katawan, 28 11 natin basahin. Samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito, ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote
ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayan, may nangyari pala. Yung mga bantay, iniwan yung libingan, pumunta sa mga kasabwat nilang pangulong saserdote, sila Caiphas, yung biyenan niya, marami silang mga magkakasabwat para palitawin si Kristo'y masama eh. Para rin ako. Pagkakasabot yung mga kaaway ko para pasamain ako sa internet eh. Nangyari kay Kristo yan eh. Ang sabi doon sa 28:11, yung mga bantay, iniwan na yung libingan, pumunta na sa mga pangulong saserdote. Bakit? Tuloy natin. At nang sila'y mga kipagkatipo na sa matatanda at makapagsanggunian na, at nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal, na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad, at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog. At kung ito'y dumating sa taingan ng gobernador, ay siya'y aming ihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Tamo, yan ang fake news na sinasabi ko. Panahon-panahon, 2,000 years ago, meron ng fake news. At alam mo kung sino ang nagtataguyod ng fake news? Yung nalalagyan. Nilagyan ng mga pangulong saserdote yung mga kawal, binigyan ng pera. Ipagsabi nyo, naninakaw yung kanyang bangkay. Kasi hindi na nila makita eh, nagulat pa nga yung mga bantay, bigla na lang nawala eh, yung bangkay ng Panginoong Hesus. Nagulat sila eh. Hindi naman, wala naman taong pumasok, wala namang basta-basta makakapaggulong ng bato. Tapos bigla na lang nawala doon yung bangkay. Nag-imbento na sila ng kwento. At naglagay ng suhol yung mga pangulong saserdote para pabulaanan ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, magkalat ng fake news. Parang ganun ngayon sa ating panahon. Merong mga media outlets nakakatanggap ng mga suhol para magkalat ng masasamang balita. Ganun ang nangyari sa panahon ni Presidente Marcos eh. Pinasama siya ng pinasama sa media. Lahat ng patayan ibinintang kay Marcos. Kaya napakasama lumalabas nung regime ni Marcos. Pero kung babalikan nyo mga matatanda nung martial law, naku, mas maganda nun. Hindi ka natatakot maglakad. Walang maraming droga nun. Nung panahon na yon, kasi buhay na ako nun eh. Nangangaral na ako sa Pampanga nun eh. 1972. Nang i-declare ang martial law. Yung buong panahon ng martial law, napakaganda dahil bago yung martial law, natatakot din akong magsalita ng buong Kasi merong mga pastor doon ang aali-aligid, may daladalang revolver. Nung i-declare ni Marcos yung martial law, bawal magdala ng baril. Nakapagsalita na ako ng dinidiretso ko na. Kasi mga iglesia ni Manalo, tatapatan ako eh. Ang mga ministro, may mga nakasukbit na revolver eh. Alam ng mga kapatid yan sa Pampanga eh. Nung yung isangan taga-Angeles eh, babarilin na ako talaga eh, sa diskusyon eh. Nakita lang nung BSDU eh. Merong 4 na BSDU, may hawak na machine gun. Hoy, tumigil ka. Tatamaan ka, sabi ng mga BSDO, kasi papatay na ko eh. No? Kaya nung mag-martial law, maluwag ang loob ko kasi wala nang may dala-dala ng baril. Bawal magdala ng baril nung martial law. Kasi nga maraming mga masasamang loob eh. Ang punto ko, kapatid, hindi lang sinasabi nung iba, pero tanungin nyo lahat ng nabuhay nung martial law. Ang nagre-reklamo lang, yung mga kalaban ng gobyerno. Yun lang ang mga puro reklamo, pero napakaganda nun. Matahimik ang Pilipinas nun. Walang ganyang kagulong mga politiko na
Ngayon, kalimutan na natin yan. Baka sabihin nyo, kakampi pa ako ni Marcos eh. Pero ang ibig ko lang sabihin, yung naranasan namin ng martial law, ang society, maayos, walang masyadong krimen, bumaba ang mga violence sa mga daan, sa mga public places, mababa ang crime rate noon. At meron naman pwedeng pagbatayan. Tanungin nyo si Senador Enrile ngayon. Sabi ko nga, kapatid na Daniel, ba't hindi mo i-guess si Senador Enrile? Makakuha ka ng impormasyon kay Senator Enrile sa Get It Straight. Kasi siya isang saksimbuhay na kung ano ang benefits ng martial law, na ang mga mainstream media pinapalabas na napakasama ng martial law. Ang mga gumagawa ng masama nun, yung mga kalaban ng gobyerno nambobomba, pumapatay ng tao, tapos ibibintang sa rehimeng Marcos. Mali yun. Lalagay lang tayo sa hustisya. Tanungin nyo yung matatanda na buhay pa hanggang ngayon ng martial law, nakaranas sila ng magandang atmosphere. Ako kasi isa doon nakakapaglakad ako ng kahit na alas 10 ng gabi, alas 9. May mga NPA noon, may mga hukbalahap. Pero awa ng Diyos, wala kaming naranasang kalupitan sa mga tao. Yung dinadaanan namin, mga teritoryo ng NPA, naglalakad ako para mangaral ng Ebanghelyo. Matitino ang mga tao noon, pati mga NPA at mga noon, mga hukbalahap. Ewan ko ngayon, pero noon talagang matahimik. Ngayon, ang ibig kong sabihin, ang punto ko rito, ang mga nagbabalita, pwede palang maimpluwensyahan ng suhol. Sinuhulan nila ang mga gwardya para sabihin ninakaw siya. Pero hindi totoo na ganun ang nangyari. Tignan natin ang tunay na pangyayari. Kung talagang ninakaw yung kanyang bangkay. Ito ang sabi, sa 28:1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. Meron palang anghel na bumaba, iginulong yung bato. Yun ang talagang nangyari. Iginulong yung bato para mabuksan yung libingan, yung mga bantay, nakita yung anghel, parang anyo ng kidlat, at sa takot ng mga bantay, parang nag-anyong patay ang mga bantay. Nanginig ng todo sa takot yung mga bantay. Ano sumunod na pangyayari? At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo." Sabi nung anghel, sabi nung anghel doon sa mga babae, kila Maria, alam ko, huwag kayong matakot kasi natakot nga yung mga bantay Ginulong nung anghel yung bato na takip. Hindi kasi maigugulong ng isang tao lang yun Kaya yung anghel na ginulong niya yung bato, nung makita siya ng mga babae, natatakot sila Maria, huwag kayong matakot, hinahanap niyo si Jesus, wala siya rito. Siya'y nagbangon, sabi. Wala siya rito. Ibig sabihin, bago igulong nung anghel yung bato, wala na si Kristo ron.
Pero nung makita nung mga bantay yung anghel na nangatakot silang lubha, na siguro putlang-putla, nagkulay patay, naging tulad sa mga taong patay yung mga bantay. At ang sinabi naman ng anghel kila Maria, kung ano kayo matakot, wala rito si Jesus. Nagbangon na siya. Kaya ginulong yung bato, yung takip ng libingan para mapatunayang wala na nga ron si Jesus. Anong nangyari ngayon sa mga bantay? Tuloy natin kung doon sa bandang lagpasan natin yung ibang talata. Lagpasan natin. Lagpasan natin. Ano ang ginawa ng mga bantay? Sa 28:11. Samantalang ngang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. Ayon, binalita nila, naku, nawala ron si Jesus. No? Meron kami nakitang anghel. na halos kami namutlang lahat sa takot. Binalita nila sa pangulong saserdote ang nangyari. Ano ang sabi ng ano nangyari? Sumunod. At nang sila'y mga katipo na sa matatanda at makapagsangunian na, nagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal. Sinuhulan yung nakakita ng tunay na pangyayari para magsinungaling. Kung nasabihin nyo na natutulog kayo, ninakaw ng kanyang mga alagad. Kaya yan ang ang sinasabi ngayon fake news. No? Nangyayari yan dahil sa suhol. Ganyan. Meron mga istasyon ng telebisyon, may mga istasyon ng radyo, mahilig dyan sa fake news na yan. May mga nagbabayad sa kanila, yung mga politikong maraming pera para magsalita ng mga fake news. Ang tao tuloy nalalaso ng isip. Ganyan. Yan ang nangyari sa kwento ng ating Panginoon Kristo. Sinabi nila na yung bantay, nung mga bantay na mismong nakakita na wala na ron si Jesus, wala namang kumuha, pero nawala, sila mismo ang sinuhulan para magbalita ng fake news. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Ralph ay, nalalaman ba ng mga lider ng mga relihiyon ng una na nagpahirap sa kanya gaya ni Poncio Pilato at mga taong nagsisigaw na ipako siya sa krus? Nalalaman ba nilang ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli? Alam nila yan. Alam nila yan. Sila Kaypas. Alam nila yan. No, kaya nga sila sumuhol para magbalita ng fake news na hindi nabuhay si Kristo. Pero siya'y nabuhay. Maraming saksi. Napakaraming saksi. Nagbubulag-bulagan lang yung mga leader noon. Pero napakaraming saksi. Kagaya ni Kaypas, yung pangulong saserdote. Isang napakawalang yan, tarantado yun. Yun ang nagplat na para si Kristo'y ipapatay at yun din ang nagplat para itanggi na siya'y nabuhay na maguli. Napakawalang yan nun. Leader yun ng mga Hudyo nun. Yung si Kaypas na dakilang saserdote at saka yung kanyang biyanan. Magkakasabot yung mga demonyo na yan para si Anas, no? Biyanan ni Kaypas. Yun ang nasa 18:13 ng Juan. Magkakasabwat yan para magkalat ng balitang, ang tawag doon, fake news. Pero alam nila na deep within them, nabuhay talaga maguli si Kristo. At ang ayon kay Lucas na historiador, nagpakita siya sa marami para maging saksi na siya'y nabuhay na maguli sa mga patay. Basahin natin ang isa riyan. Doon sa Gawa 10:39, ganito nakasulat. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem,
na siya namay kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Oh, merong nga saksi, kumain pat uminom na kasalo niya nung mabuhay siya mula sa mga patay eh. Yun yung tinatalakay ko kanina. Yung taong nabuhay, pwedeng kumain yun talaga. Kaya si Kristo, pagkabuhay na maguli sa mga patay, kumain siya at uminom kasama ng mga saksi. Ang mga saksi, marami. Hindi lang 12 apostol, hindi lang mga apostol, kundi ang saksi doon sa isang talata ng unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cefas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Kita mo, di andain saksi na talagang nabuhay siya maguli. Hindi yan matututulan na napakaraming nakasaksi na nabuhay siya uli pagkatapos na siya'y mamatay sa krus. Mga alagad, mayroon 500 nakapaminsan na nakakita sa kanya. No? Tapos nagpakita siya sa 12, nagpakita siya kay Cefas, nagpakita siya sa mga babae, kila Maria Magdalena, etc. etc. Alam niya ng marami noon. Kaya lang, itinatanggi nila, ganun yan kapatid.